Hello everyone! Kamusta kayo? Sa video na to ay gagawa tayo ng ating homemade pizza. Ito nga pala ang ating mga ingredients: cream cheese na herbs and spices ang flavor, spinach, ang ating original style tomato sauce, at ang ating pizza crust. Magluluto tayo gamit ang air fryer. So nag-preheat na ako ng ating air fryer na nasa 180 degrees for 15 minutes. Pero as you can see, nasa 5 minutes na siyang umaandar. So ito, nag-cut na tayo ng ating pizza crust. Prepare na natin ang ating tomato sauce, ang ating cream cheese, at ang ating spinach. So ayan, sisimulan na natin mag-pour over ng ating tomato sauce sa ating in-slice na pizza crust. So nung nakarang araw pa kasi ako nag-crave talaga sa pizza, kaso nagdadalawang isip akong bumili kasi unang-una, magasto siya dahil mahal siya, at pangalawa, hindi kami lahat ang kumakain ng pizza. So kaya naisipan ko na bumili na lang ng sarili kong pizza crust at ng mga ilalagay kong topping. Recipe ala chamba ulit tayo guys ha. So wag niyo akong i-judge dun sa kung paano ko siya ginagawa. Kasi ito lang naman yung sa tingin ko yung tama na paglagay. So as you can see, medyo nahihirapan pa ako sa pagkuha ng cream cheese dyan at di ko pa talaga alam kung ilang portion yung dapat ilagay. Pero try lang natin kasi pambahay lang naman tong ating ginagawa. Ito yung ating first try. So gagawa tayo ng 3 beses ng pizza na iba't iba yung uh, style natin. So, tingnan natin kung ano yung magiging effect niya sa air fryer mamaya. Kasi yung spinach ko, fresh to talaga na ilalagay natin mamaya sa air fryer. Kasama ng cream cheese, tomato sauce. Ano? So, wala akong nilagay na onion or bell pepper or kahit ano pa. Yun at yun lang talaga. Matipid tong recipe na to, guys. First time ko nga palang bumili at gumamit ng cream cheese, kaya tingnan nyo, hirap na hirap ako sa kung paano ko siya tatanggalin, at ang messy talaga, ang kalat na ng cream cheese na nasa kamay ko, tingnan nyo. So kung ano man ang maging lasa nito ay tatanggapin ko. Kakainin pa rin namin to ng nanay tatay ko. Ayan, so nilagay ko na sa ibabaw ang ating mga fresh spinach. At lalagyan ko pa siya ulit ng mga cream cheese sa ibabaw. Wala lang kasi hindi ko lang alam. Gusto ko lang. Subukan lang natin kung ano magiging effect niya pagka nag-air fry na tayo. Pinakita ko nga pala kay mama yung itsura ng spinach na to. Sabi niya alugbati lang daw to. Sabi ko naman hindi kasi hindi siya madulas at hindi siya kulay purple, diba? Yung tangkay niya. Anyway, dahil nga dyan, yung mga stem kanina ng mga spinach na pinagkuhanan ko ng dahon, tinanim na lang namin sa paso. Sana mabuhay siya para hindi na kami bibili. Kasi alam ko, masarap din to igisa or isalad or kung ano man. Kasi hindi siya talaga, hindi siya slimy. Ano pa, hindi rin siya mapakla o mapait, ganun. Ayan, so nilagay na natin siya sa air fryer. Ito na ang una nating try. At yan nga, inaantay lang natin siyang tumunog. I-open na natin ang ating air fryer. Titingnan na natin kung ano ang itsura niya. Ayan, yung unang try natin ang dry. Pero titikman natin yan kung anong lasa niya. So, excuse my face. Tikman natin. Ang dry niya, 'di ba? Okay naman. Ayan, so dito naman tayo sa ating pangalawang subok. As you can see, meron tayong nilagay ulit na tomato sauce, cream cheese, and then spinach. Ang pinagkaiba lang, naglagay ako ng additional tomato sauce on top ng spinach para mas maging moist yung ating spinach. So, tingnan natin kung ano magiging effect nito pagkatapos natin siyang i-bake sa air fryer. At wait lang nga, so may naisip ako, lalagyan ko siya ng cheddar cheese, ano? So, hinila ko muna siya ulit sa ating air fryer at mag-shred tayo ng ating cheddar cheese. Again, wala akong nilagay na kahit anong pampalasa. Yung natural na lasa ng cheese, ng tomato sauce, ng spinach at ng cream cheese lang ang meron dito sa ating pizza. So, ayan, budburan lang natin ng maraming cheese at ibabalik ulit natin siya sa air fryer. Okay, so mag-aantay ulit tayo ng ating cook na pizza. Ayan na siya ngayon. So, meron tayong toasted na cheddar cheese. Pero mas okay ang itsura niya ngayon ha, kumpara dun sa nauna.
Kasi mas mukhang malasa to dahil nga mas marami yung tomato sauce. Ayan, syempre titikman ulit natin to. Yung ating pangalawang subok. Ang ganda niya tingnan, di ba? Excuse my face ulit. Tikman na natin ang ating pangalawang subok. Mainit. Mainit siya, mainit. Okay? Mas masarap compare sa nauna kasi mas marami tong tomato sauce. Ayan, so para sa ating third try, nag-blanch tayo ng spinach kasi nga gusto ko yung medyo moist siya kasi na-imagine ko yung sa Angel's Pizza eh. At ito na nga, medyo kinulang tayo sa tomato sauce pero I think dapat ganito yung ginawa ko kanina. Kulang lang to sa tomato sauce pero dapat yata nag-blanch ako ng spinach. Oh, so ayan na nga, ito na yung ating pangatlong try. So as you can see, mukhang tama naman yung ginawa ko. Kulang lang to sa tomato sauce at kulang lang sa cream cheese. Pero anyway, pambahay lang naman to, 'di ba? Kami lang naman ng nanay at tatay ko ang kakain nito. So, sa next try natin, mape-perfect na natin to. Dadamihan na natin yung ating tomato sauce, ang ating cream cheese, and iba-blanch na natin yung ating mga spinach. Siguro lalagyan na rin natin to next time ng onion, ng olives, 'di ba, ng bell pepper para mas lalo pang masarap. I-spread lang natin ang cream cheese na nakalagay sa mga spinach para kumalat yung flavor niya. Okay, so titikman natin ulit ang ating final pizza. Pareho lang sila ng lasa dun sa nauna at pangalawa. Bye!